Kung isa kang OFW na nanonood nito ngayon, una sa lahat, salamat. Salamat sa lahat ng sakripisyong ginagawa mo para sa pamilya mo. Salamat sa lahat ng birthday na hindi mo nadaluhan. Sa mga graduation na pinanood mo lang sa video call. Sa mga Pasko na mag-isa kang kumain. Sa mga pagkakataong gusto mo nang umuwi pero hindi pwede. Kasi may pamilya kang umaasa sa iyo. Alam mo, kapag pinag-uusapan ang mga OFW, madalas pera agad ang naiisip ng mga tao. Padala, remittance, trabaho, sahod, pero bihirang pag-usapan ang totoong binabayaran ng isang OFW. At hindi yon sa pera. Panahon, mga alaala, mga yakap, mga sandaling hindi na may babalik. Minsan habang nagtatrabaho ka, lumalaki na ang anak mo. Minsan pag-uwi mo, iba na ang itsura ng bahay. Minsan pa pagbalik mo, matanda na ang mga magulang mo. At minsan, may mga pagkakataong hindi mo na mababawi ang oras na nawala. At iyon ang masakit. Hindi yung pagod sa trabaho, hindi yung puyat, hindi yung overtime, kundi yung pakiramdam na habang lumalaban ka para sa pamilya mo, unti-unti kang nawawala sa mga importanteng sandali ng buhay nila. At alam kong may mga gabi na tahimik ka lang. Wala kang kinakausap, nakahiga ka lang. Tapos bigla mong may isip, kumusta na kaya sila? Kumain na kaya ang anak ko? Okay lang kaya si mama? Naaalala pa kaya nila ako? At minsan, hindi mo masabi sa iba kung gaano ka nahihirapan. Kasi iniisip nila, nasa abroad ka naman. Malaki naman kinikita mo. Maswerte ka nga. Pero hindi nila alam ang mga gabing umiiyak ka rin. Hindi nila alam yung mga pagkakataong gusto mo nang sumuko. Hindi nila alam yung lungkot na hindi mo maipaliwanag. Kasi paano mo ipapaliwanag ang sakit ng pagiging malayo sa mga taong pinakamahal mo? Paano mo ipapaliwanag ang pakiramdam na nakikita mong lumalaki ang mga anak mo sa screen lang, sa screen ng phone, sa video call o sa mga videos? Paano mo ipapaliwanag ang sakit ng hindi mo pagyakap sa magulang mong may sakit dahil nasa ibang bansa ka? May mga OFW na tahimik lang, ngumingiti sa video call, pero pagkatapos ng tawag, umiiyak. May mga OFW na nagsasabing okay lang sila, pero sa totoo lang, pagod na silang magpakatatag. At kung isa ka sa kanila na nakikinig nito, gusto kong malaman mo to. Nakikita ng Diyos ang bawat sakripisyo mo. Hindi man nakikita ng ibang tao ang lahat ng pinagdadaanan mo, nakikita ka naman niya. Alam niya kung ilang beses kang nagtrabaho kahit may sakit ka. Alam niya kung ilang beses mong pinili ang pamilya mo kaysa sa sarili mo. Alam niya kung gaano kasakit ang mamuhay ng malayo sa tahanan. At alam niya kung gaano mo kamahal ang mga taong pinaglalaanan mo ng lahat ng ito.
Minsan, kapag mag-isa tayo sa ibang bansa, pakiramdam natin nakakalimutan tayo. Pakiramdam natin tayo lang ang lumalaban. Pero hindi yun totoo. May Diyos na kasama mo sa bawat airport na dinaanan mo, sa bawat kwarto na tinulugan mo, sa bawat trabahong pinasukan mo, sa bawat luha na pinunasan mo nang walang nakakakita. Kasama mo siya. At baka may OFW na nanonood nito ngayon na gusto nang umuwi. Pagod na, sawang-sawa na, ubos na, at gusto kong sabihin sa'yo, okay lang mapagod, okay lang ang malungkot, okay lang umiyak. Hindi mo kailangan maging matatag araw-araw. Hindi mo kailangan magpanggap na okay ka palagi. Kahit si Jesus ay umiyak, kahit siya ay nakaranas ng lungkot. Kaya wag mo sanang isipin na mahina ka. Tao ka lang at may puso kang marunong magmahal. Kaya ka nasasaktan, kaya ka nalulungkot, kasi mahal mo ang pamilya mo at walang masama doon. Ngayon, gusto kong magdasal tayo. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, dalangin ko po ang bawat OFW na nanonood nito ngayon. Kayo po ang nakakaalam ng bawat sakripisyong ginagawa nila. Kayo po ang nakakaalam ng bawat luha na walang nakakakita. Kayo po ang nakakaalam ng bawat gabing pakiramdam nila ay mag-isa sila. Panginoon, palakasin niyo po sila. Bigyan niyo po sila ng kalusugan. Protektahan niyo po sila sa kanilang trabaho. Ilayo niyo po sila sa kapahamakan. At higit sa lahat, ingatan niyo po ang kanilang mga pamilya. Kapag namimiss nila ang kanilang mga anak, yakapin niyo po sila. Kapag gusto na nilang sumuko, bigyan niyo po sila ng lakas. At kapag pakiramdam nila ay wala nang nakakaintindi sa kanila, paramdam niyo po na kasama niyo sila. Maraming salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At bago tayo magtapos, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga bagong nanonood ngayon. Maraming salamat sa oras na ibinigay nyo dito sa channel ko. At sa mga nag-subscribe, nag-like, at patuloy na sumusuporta. Maraming salamat sa inyo. Kung may kakilala kang OFW na kailangan makarinig ng mensaheng ito, pwede mong i-share ang video na ito sa kanila. At kung gusto mo, isulat mo sa comments ang prayer request mo. Hindi man natin mabasa lahat agad, pero sisikapin nating maisama ang ilan sa mga ito sa mga susunod nating panalangin at videos. At kung gusto mo pa ng mas marami pang dasal, mensahe ng pag-asa at mga paalala ng pagmamahal ng Diyos, maaari kang mag-subscribe para makasama ka namin sa susunod na video. Hanggang sa muli, at tandaan mo, may mga sakripisyong hindi nakikita ng mundo. Pero walang kahit isang sakripisyo ang hindi nakikita ng Diyos. Maraming salamat.